Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga, dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. At bago ako magdikod, ako muna ay magpapasalamat po. Maraming salamat po sa aking mga katiits po na walang sawang sumubaybay. Walang at patuloy po nagtakilig po sa aking YouTube channel, mga subscriber ko, mga followers at mga viewers na rin mga katiits. Okay po, salamat po sa mga nagtitiwala po sa aking mga pag-analisa sa pagdikod sa mga treasure marker symbols and sign na pinadala niyo po sa akin. Sa mga pagdidikot po at pag-analisa po ng mga treasure markers and sign and symbols po ay hindi naman po basta-basta po na talaga pong 101% po na lahat po ay nating natitrace agad mga katiits. So, iba pa rin mga katiits kung mayroon po tayong tinatawag na treasure hunting equipment na ito po ay tulad po ng metal detector and gold locator mga katiits. Okay po mga katiits, ito po ay isa pong karangalan po na ako po inyong napili sa pagdikod po ng inyong pinadala pong treasure markers, sign and symbols po para po sa pag-aanil sa mga katiits. At marami pong ditatanong po sa aking comment section po kung saan po ipadala daw at saan po isend yung mga treasure markers ang symbols po na kanila pong natatagpuan po sa kanilang lugar po. Pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung pong naka-sunglasses po ako doon, yung naka-shade. Kasi nga po, marami pong akong kapangalan na Alejandro Sanchez po ang lumalabas po doon sa Facebook page. So, ang gagawin nyo po, i-add pa rin nyo muna ako. Then, hanapin nyo po yung Alejandro Sanchez na naka-sunglass po ako doon, naka-shade. Yun po ang inyong pipiliin. Sabi ko nga ay marami akong kapangalan. Maraming Alejandro Sanchez po ang lumalabas doon at sigurado po ay kasi nga buong mundo po yung Facebook mga katiits. So, ang pipiliin nyo po yung Alejandro Sanchez po na may shade na nakasunglasses po ako doon katiits. So, yun po, pwede nyo pong isend o ipadala yung mga treasure markers, sign and symbol for decoding and analyzing. Thank you so much pala sa pagtitiwala. At tayo po itutungo na sa ating pagdidecode po. So isa pong napaka-legit po na treasure marker. So bagamit ito'y medyo may kaliitan ito mga katiits. So dalawa pong naka-letter Y na ito'y may small Y at ito'y may malaking naka-engrave po na Y at naka-equate mismo sa markers stone dito mga katiits. So, yun po. Ito po ay pinadala po ng ating katiits mula dyan sa Mindanao mga katiits. So, thank you so much katiits sa inyong pagtitiwala. Harinawa ay ate pong makita at kung saan po yung mga direksyon po na itong isa pong napakaganda pong treasure markers na inyong pinadala po sa akin. So ito po, ito pong isang dalawa pong naka-letter Y. So ito pong letter Y mga katiits, ito ay madalas po ay nagtutukoy po ito ng item na malapit po sa ilog. So ito po kasi ito may mga pwede pong itong signs, itong symbols na ito ay ito'y nagtutukoy po ng ilog po mga katiits. So yun po ay posible po itong markers nito mga katiits ay posible po ay malapit po ito sa ilog. So yun yung titingin nyo po, i-check nyo po sa layo po ng hanggang 1 hanggang 5 o hanggang 7 meters po ang layo. Ang apat na kanto po nito, apat na sulok katiits. Check nyo po dyan sa west, east, north, and south po. At baka po mayroon tinatawag yan na countersign o may tinatawag na coordinated markers katiits. Kung saan yan ay
yung mga countersign na yan, yung mga coordinated markers na yan, ay posible po doon po yung item po na locate po ka-TH. Yan po ay isa po yan sa senaryo po na ang mga treasure marker po ay may mga kakaiba dyan na countersign po at coordinated markers. Ito po, mayroon po ako napansin na tingnan nyo po yung sa pagitan po ng south and east mga ka-TH kasi nga ito'y naka-pinpoint po yung pinaka dulo po ng naka-engrave po na cutted na double Y ka-TH sa small stone, small treasure markers mga ka-TH. So, tingnan nyo po, tingnan nyo yung sa banda, sa pagitan po ng east at south. Baka po mayroon niyang countersign o mayroon niyang counter markers na posible po may mga small stone na ito'y may mga naka-engrave din na katulad nito may mga letter Y at ganoon din po tingnan mo baka may mga puno diyan mga old century tree na ito'y may mga naka-ukit na naka-engrave po diyan sa puno ng kahoy mga ka-TH. Kasi nga mga ka-TH, mga ganito po yung mga madalas po matalino po ang mga Japanese po, mga Korean po sa paglalagay po ng mga treasure marker. So mayroon tinatawag silang opposite item po mga ka-TH. Yung nakaturo po, halimbawa po sa east, yung kanilang item po ay nasa west. Kung halimbawa nakaturo po dun sa north, yung mga arrowhead po, mga pinpointers po, yung palang items ay nasa south. So, ganyan po sila kagaling po magtago po ng mga buried item, mga buried o precious item po na ito yung mahalaga pong mga bagay mga ka-TH. So, tingnan nyo po tingnan po yung apat na sulok, north, south, west, and east ka-TH. Kasi nga, dyan po madalas po ang mga countersign po sa hindi po kalayuan yung distansya po mula dito sa marker stone. So ito po ay sa aking nakita po sa marker stone mga ka-TH, ay ito hindi naman gaano kalakihan. Pakatandaan nyo po kapag ang stone markers na medyo maliit po, asahan nyo po ang item po ay hindi po lalayo po dyan mga ka-TH. So pwede nyo i-detect po nyan. Unang-una po mga ka-TH, i-detect nyo muna yung pinaka-markers nito. I-check nyo po ng metal detector, i-detect nyo po or gold locator. At pwede nyo pong pukpukin po ng maso o martilyo po. Baka may tinatawag po na rock enclosed item po na ito ay pwedeng binutasan po nila yan. Kasi nga pag pinukpok nyo, pag tunog solid, ibig sabihin solid po yun. Pag tunog ampaw na parang maluwag pong ilalim, posible po may tinatawag na giveaways po yan. Pwedeng lalagyan po ng mga jewelry, mga gold, small gold bar, at mga gold coins po, mga relics po. Iyan ay mga valuable items na rin po yan. So, huwag niyong kaligtaan po sa pag-check po ng mismong treasure marker. Kasi nga, minsan ay nakaligtaan po na check po mismo yung pinaka-markers at naghahanap pala tayo ay nandun lang pala sa pinaka-markers yung item mga ka-TH. Okay po, ang akin pong ang gagawin niyo po ay tingnan niyo po yung paligid sa distansyang 3 hanggang 5 meters po. Itong west, east, north, and south. Maka po mayroon niyang coordinated markers yan mga ka-TH na pwede pong mag-pinpoint po ng item po. So, pwede pong hanggang 3 meters lang po. Enough na yan po kasi nga kapag maliit po yung treasure markers, hindi po yan lalayo yung item na nandyan po sa area yan mga ka-TH. So sa west area po pwedeng 1 hanggang 3 meters po. Ganun din po yung east at yun din yung bandang north, same distance po mula dyan sa ating treasure marker, 1 hanggang 3 meters po yung layo. Tingnan nyo po, baka mayroon po yung coordinated marker o countersign markers po dyan sa area. Ganun din po yung opposite. Yung opposite niya sa
South area, Katiits. Yung apat na sulok po, diyan po nyo titingnan. Baka mayroon pong mga small stone dyan o mayroong mga old century o puno na lang po nakatira at mayroon naka-engrave, sulat po dun sa puno na mga ganitong kahalintulad po sa ating markers. At ito yung pinadala nga sa atin ng ating katiits upang ipa-analisa o ipadikod sa ating mga katiits. Okay po, inuulit ko po, huwag niyong kaligtaan po yung mismong pinaka-marker, i-check po, i-detect po ng metal detector or gold locator at pwede niyo pong pukpukin ng maso or martelyo. Alam niyo yung tunog solid, alam niyo yung tunog ampaw. Pag tunog ampaw po, ibig sabihin maluwag po yung ilalim po o posible po mayroon pong laman po yan mga katiits. O may tinatawag na gold enclosed items na pwede po nandiyan sa treasure marker mismo katiits. Okay po mga katiits, at sa pag-digging po, 1 hanggang 2 meters po, pwede nyo i-test dig po dyan sa bandang east, 1 meter hanggang 1.5 meters ang lalim. Pwede ko po yung mag-sink po ng letter L po, pailalim po sa treasure marker mga katiits. Ganun din po sa north and south and west. So, sabi nga, ang paghanap po ng treasure treasure item ay ganun po talaga, hindi basta-basta mga katiits. So, patient lang po, talagang tiyagaan lang po mga katiits. Okay po mga katiits, sana po ay nasundan po natin katiits na yung direction po, yung mga arrowhead po na ati pong inaalisa at ati pong naidikod po dito po sa pinadala po, napakaganda pong treasure marker. Okay po, ako po nagpapasalamat po sa inyong pagtangkil sa aking YouTube channel. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Okay po, maraming salamat po sa inyo talaga mga katiits, mga subscriber followers ko, viewers. Thank you so much. God bless us always.